Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night. Para sa ating political headlines, Pujalte na-appoint bilang bagong kalihim ng DOH. Outgoing Health Secretary Herbosa ayaw lubayan ng intriga kahit pa nga ba nagbibitiw na. Week 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinalang na rin ang ikalawang testigo sa witness stand. Pagpapatuloy sa mga kaganapan sa paglilitis tutukan. Senador Rodante Marcoleta fit to travel na. Anumang oras, pwede nang ilipat sa detention facility. 12 personalidad na sangkot umano sa pagkasawi ni na Ateneo student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili pinakakasuhan na ng NBI. At homecoming reception ng palasyo para kay Filipina tennis star Alex Ayala, silipin. May bago ng kalihim ang kagawaran ng kalusugan. Yan ay sa katauhan ni Dr. Jose Pujalte Jr. Pero bago yan, nilinaw naman ni outgoing Health Secretary Ted Herbosa na tanging health reasons ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Ito ay sa gitna ng mga kritisismo mula sa iba't ibang grupo at reklamo sa Office of the Ombudsman. Narito ang political update ni Pierre Pastor. Nag-resign na si Secretary Ted Herbosa bilang kalihim ng Department of Health. Sa kanyang pahayag na naka-address sa Execom, Mancom at mga direktor ng DOH, sinabi niyang dahil ito sa kanyang knee replacement surgery noong nakaraang linggo. Na-realize daw niyang kailangan ng alagaan ang sarili. Aabutin daw kasi ng 4 na buwan ang kanyang rehabilitation at unfair umano na mawawala siya sa ahensya ng ganoong katagal. Pinagmalaki naman ni Herbosa ang kanyang mga natutukang proyekto gaya ng Bukas Centers, Purok Kalusugan, Yakap at iba pa. Sana raw ipagpatuloy ng mga naiwan at bagong papasok na DOH leaders ang kanyang mga nasimulan. Nanghingi rin ng paumanhin sa Herbosa kung siya man daw ay nagkulang dahil siya ay tao lang. Bago tuluyang nag-resign si Herbosa, matatanda ang inulan siya ng batikos dahil sa ilang anomalya umano sa DOH. Kabilang dito ang sinasabing irregularidad sa procurement ng Mobile Primary Care Facilities o MPCF kung saan nagsampa ng kaso ang ilang DOH employees sa Office of the Ombudsman dahil sa pinaghihinalaang paglabag sa procurement at anti-graft law. Mahigit 11 billion pesos na halaga raw ng mga gamot, bakuna at iba pang medical supplies ang nag-expire at nasayang lang dahil sa mga kakulangan sa procurement planning, distribution at inventory management. Questionable rin daw ang health promotion program ng DOH sa isang radio station na ginastusan ng higit 90 million pesos. Sangkot sa nasabing proyekto, si then ASEC and now USEC Albert Domingo at Health Promotion Bureau Director Tina Marasigan. Maging ang mga out-of-the-country travels ni Herbosa ay naging controversial din. Siya raw ang may pinakamaraming travels abroad na SOH. At itong huli ay binatikos ang kanyang bagaman opisyal pero napahaba at may first-class plane accommodation ng kanyang mga tauhan papunta sa Geneva, Switzerland. Kamakailan question din ni House Deputy Speaker at former Health Secretary Janet Garin ang donasyon ng DOH sa World Health Organization. Nagkakahalaga ito ng $10 million o 620 million pesos, mas malaki kesa sa donasyon ng Singapore na $100,000. Pinuri naman ni Garin ang kapalit ni Herbosa bilang kalihim. I congratulate Dr. Briggs Pujalte. Nakatrabaho ko siya ng matagal. When the Philippine Orthopedic Center was being privatized, at nakita nga namin na defective yung kontratang yon, siya yung isa sa pinakamalakas at masigasig na boses na talagang tinayuan niya na no to privatization of specialized centers. I'm looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto yung grupo-grupo sa loob. Si Dr. Jose Bretanio Brix Pujalte ay isang orthopedic surgeon at naging medical center chief ng Philippine Orthopedic Center simula 2014. 1991 pa siyang bahagi ng Health Department at meron na siyang 3 dekadang experience sa public healthcare. Nagtapos si Pujalte sa UP College of Medicine at may master's degree on hospital administration mula sa Ateneo Graduate School of Business.
Naging presidente rin siya ng ASEAN Orthopedic Association. Naging inspirasyon niya ang kanyang ama na si Dr. Jose M. Pujalte na naging direktor din ng nooy National Orthopedic Hospital. Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Kasunod naman ang intrigang pagbibitiw ni Health Secretary Ted Herbosa, nagsalita na rin ang palasyo. Paglilinaw ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi ang pagkakasangkot sa mga kontrobersiya ang dahilan kung bakit tinanggap ni PBBM ang pagbibitiw ng kalihim. Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. Ang isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan. Dinipensahan ng Malacanang ang pagkakatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa isang government-owned bank. Ayon sa palasyo, iba ang usapin ng anomalyang kinakaharap ni Pangandaman sa kanyang bagong responsibilidad bilang CEO at Chairman ng Islamic Bank of the Philippines. Ang detalye sa Politico Update ni Ivy Reyes. Walang nakikitang masama ang Malacanang sa muling pagbabalik ni former Budget Secretary Amena Pangandaman. Nitong nakaraang linggo, inanunsyo ng una at nag-iisang Islamic Bank ng Pilipinas na si Pangandaman na ang bagong CEO at chairman nito. Ang Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines ay isang government-owned and controlled corporation na na-acquire ng Development Bank of the Philippines noong 2008. Ito ay binuo sa pamamagitan ng isang presidential decree na pinirmahan pa noong 1973 ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taong sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos. Ang appointment ni Pangandaman ang pangalawang pagbabago sa gabinete ni PBBM pagkatapos ng appointment ni Cabinet Secretary Benher Abalos. Nang matanong ang Malacanang kung concerned ba ito sa kritisismong matatanggap ng presidente sa pagbabalik ng mga opisyal na dating nadawit sa flood control scandal, bukas naman daw ang Malacanang sa investigasyon. Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya sa flood control projects. Hindi nasagot ng Malacanang kung naimbestigahan na ba si Pangandaman 1 taon matapos pumutok ang flood control scandal. Hindi raw naman kasi responsibilidad ng Pangulo ang mag-imbestiga. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinalang ng prosekusyon ang kanilang ikalawang testigo. Ipinagpatuloy rin ang pagtalakay sa Article 4 o ang di umano'y pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Narito ang Politico Update ni Hannah T. Who changed this Objection. date? If you know, that's misleading, Your Honor. Misleading. This is the classic case of a misleading question. You assume something that has yet to be established. That's not how we do it. Uminit ang talakayan sa Day 4 ng impeachment trial ni VP Sara nang isalang ng panig niya ang isang receiving copy mula sa Justice Department. Laman nito ang investigasyon kaugnay ng grave threats at inciting to sedition umano ng bise sa isang viral press con at kitang tila binago ang petsa ng dokumento mula February 12, 2025 pa January 30 sa parehong taon. Giit ng witness na si NBI Regional Director Jeremy Lotok, wala siyang kaalaman kaugnay ng dokumentong ito. Si Lotok ang witness number 2 na ipinresenta ng House Prosecution Team sa Day 4 ng trial ni VP Sara. Bago naging Regional Director ng NBI, siya ang head ng Cybercrime Division ng ahensya na nag-imbestiga sa presser ni VP Sara kung saan nagbanta umano siya laban sa first couple at kay dating Speaker Romualdez. Seryoso at totoo o serious and actual para sa kanya ang mga bantang ginawa ng bise. Paghihimay ni Lotok, kinonsidera nila ang konteksto sa pagbabanta umano ng bise sa press con at ang utterances din ni VP Sara bago pa ito. 4 na factors ang umano'y pinagbasihan nila: ang delivery o manner ng bise, literal na kahulugan ng mga pahayag niya, ang paraan ng utos niya sa umano'y assassin at ang relasyon ni VP Sara sa mga kampong binantaan kasama ang Pangulo. What made you say na yung Vice Presidente was both furious, and fumingly mad? Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang
galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Matatandaang nangyari ang presko noong 2024 nang makontempt ng Kamara si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at bunsod yan ng attempt para ilipat siya sa Mandaluyong Correctional Institution mula sa House of Representatives. Yan ay nang nag-iimbestiga ang House sa confidential funds ng OVP. He did not know what he was talking about. That's so incompetent. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera. Para kay Lotok, nagbato raw ng hindi magagandang salita ang bise nang maging toxic umano ang relationship nila ni PBBM. Sa panig naman ng defense, kinwestiyon ni Senator Judge Bam Aquino kung bakit tila wala raw denial o pagtanggi mula sa kampo ni VP Sara ang umano'y pakikipagkontrata sa isang assassin. Itinanggi ito ni Attorney Mark Vinluan dahil bahagi raw ito ng kanilang sagot sa impeachment complaint. Pero para kay Aquino, blanket denial ito. Minintay ni Vinluan na tinatanggi nila ang akusasyon. Giit ni Lotok sa Day 4, hindi nila nakitang maituturing na sakop ng freedom of expression ni VP Sara ang hayagang pagbabanta at kung papayagan itong maituring na bahagi ng freedom of speech, maaari umanong maging normal ang pagbibigay ng kaparehong mga banta laban sa sinumang opisyal ng gobyerno. Ayon pa kay Lotok, magdudulot ito ng kaguluhan at pagkasira ng kaayusan sa bansa kung hindi ito papanagutin. Para sa Politico Nightly, Hannah T. Billionaire News Channel. Humiling ang House Prosecution na agahan ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ito nakalusot sa korte. Narito ang Politico Update. Hindi agad na isalang ang ikalawang testigo ng prosekusyon para sa Article 4 ng Articles of Impeachment kay VP Sara. Tinalakay pa kasi sa impeachment court ang manifestation ni House Prosecutor Lawrence Defensor, kaugnay ng planong agahan ng isang araw ang pagsasalang sa witness stand kay NBI Director Melvin Matibag. Considering that the National Bureau of Investigation, Your Honors, has been invited by the Federal Bureau of Investigation in coordination with the Royal Thai Police for a regional summit on scam center compounds and transnational organized crime. In that regard, Your Honor, the prosecution would like to request that the scheduled testimony of NBI Director Melvin Matibag be scheduled tomorrow. Pero mabilis itong tinutulan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa paglabag sa impeachment rules kaugnay ng pagpipresenta ng testigo. Bagay na sinigundahan din ni Senate President Sherwin Gatchalian. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. Napakahirap naman po na naghahanda ho tayo pero biglang may mga ganitong suppression na hindi ho natin paghahandaan at hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga senator judges. Maging ang panig ng depensa, hindi sang-ayon sa ora-oradang pagharap ng testigo dahil kailangan din nila itong paghandaan. It will also violate our right to cross-examine intelligently. We have done our best to prepare for their witnesses. However, these last-minute changes really affect the preparation. Pero giniit ng prosekusyon, hindi naman nila binabago ang schedule ng paghaharap ng testigo. Aagahan lang nila ng isang araw ang paghaharap kay Director Matibag dahil sa isa ring mahalagang law enforcement seminar na dadaluhan. We will only be advancing his testimony one day based on the subpoena that we have requested the Honorable Court. He is scheduled to testify until Wednesday and that we will not disrupt the scheduled list of witnesses. We will simply advance it one day.
Sa naging desisyon ng impeachment court ngayong gabi bago mag-adjourn ng impeachment court ay pinasisipot si NBI Director Melvin Matibag bilang testigo ng prosekusyon sa Article 4 ng impeachment trial ni VP Sara sa Lunes, July 20, 2026. Nais nang marisolba ng prosekusyon ang usapin tungkol sa voting threshold o kung ilang boto ang kinakailangan para ma-convict ang Vice Presidente. Pero para sa kanila, hindi dapat sila ang mag-akyat nito sa Korte Suprema. May politiko update si Isaiah Mirapuentes ng Abante. Siguro baka itong part na to, itong Article 4, baka posibleng mas maikli siya kaysa dun sa inaasahan. Kasi yari talaga dito sa threats. Yaring-yari sila dito. Para kay La Union Representative Paulo Ortega na isa sa mga nag-endorso ng impeachment laban kay VP Sara, grave threats ang pinakamabigat na aligasyon laban sa bise. Ayaw natin marinig yung pagbabanta maski na lang sa ating mga anak. Kung ayaw niyong marinig yun, the more na ayaw niyo dapat marinig sa mga halal na opisyal. Sa ika-4 na araw at 2 linggo ng paglilitis, tila hindi mainit ang ulo ni Atty. Lorna Capuna na isa sa mga private prosecutor. How is your feeling today? Pang-apat na attorney. Yan. Pero ginigiit naman na ni House Prosecutor at San Juan Representative Bel Zamora na kailangan ng maresolba ang issue sa threshold. Kahit pa sinabi na ni Presiding Judge Senator Chis Escudero na 16 ang numbers for conviction. Yes, I believe someone will bring it up sa Supreme Court. So hintayin na lang natin. 16 is not mentioned anywhere in the Constitution. There is, what we have is just 2/3 of all members of the Senate. So the fact that 2/3 was used means that it is movable. Pero ayon sa prosekusyon, hindi silang mag-aakyat nito sa Korte Suprema dahil malaya ang sino mang individual na mag-question nito. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirapuentes, Abante. Kung isang law professor ang tatanungin, mukhang ngayon pa lang ay pupwede nang hatulan ang Vice Presidente. Yan ay matapos mapatunayang tunay at hindi minanipula ang video kung saan nagbanta ang pangalawang Pangulo laban sa first couple at dating House Speaker. Pwede pa nga raw humantong ito sa mas malalang kaso. Narito ang politiko update ni Corina Sanchez. Ang kasong grave threats ni Vice President Sara, posibleng maging sedition. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Atty. Calleja na magiging malala ang kaso sa oras na mapatunayan na may kinontrata ngang hitman si VP Sara. Once you make a threat, and the other person heard or knows about the threat, yun na po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang... hindi kailangan maglabas ang baril. Hindi kailangan maglabas. Kasi pag lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition. At dagdag pa ni Calleja, halos lahat ng elemento ng grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon at inamin na ito mismo ng depensa. Siguro naglolokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta ng korte, di ba? Palagay ko kung ito po'y nasa korte, ay impeachment na talaga siguro I mean, based on your reasoning, yeah, it's really logical. Pero ito po'y political exercise. So anong inyong prediction dyan? kung akong tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats ay yung malice and intent. Klaro po yun na mula dun sa last week na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung Vice President, motive to gain, to succeed. So, klaro po yun. So, yun po ay napatunayan. Sa akin pong opinion, as far as last week is concerned. Pero ayon kay Calleja, mahihirapang mapatunayan ang sinasabing Project Romanov na naunang banta daw sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya. Kung ikaw meron niyang threat na ganito, bakit ngayon mo lang dinalabas? Bakit hindi mo pinaimbestiga last year o nung nakaraan pa? Kasi, it is only a justifying circumstance, but ang tanong dito, valid ba yon o meron ba yon? Anong ginawa mo kung to investigate or to check the validity of it? Corina Sanchez Rojas, Bilyonaryo News Channel.
Sasalang na bukas sa witness podium ng Senate Impeachment Court si Zulaika Lopez na siyang Chief of Staff ng Office of the Vice President sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pero sino nga ba itong si Zulaika Lopez? Narito ang ating politiko update. Good morning, everyone. Madalas siyang tawaging Attorney Zulaika Lopez, pero hindi siya abogado. Siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayong Martes, July 14, nakatakda siyang tumestigo para sa prosekusyon, kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa kanyang boss. Unang umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa kasagsagan ng House Quadcom hearing noong 2024 sa umano'y paglustay sa confidential funds ng OVP, kung saan na-cite siya in contempt. How were they able to come up with an order, to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night? Isa ang umano'y panggigipit ng Kamara sa kanya sa mga dahilan ng galit ng bise na humantong sa pagbabanta nito kay PBBM at ilang kaanak nito kapag siya ay napatay. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Pero hindi lang nitong Vice Presidente na si Sara Duterte na nakatrabaho ni Lopez ang anak ni FPRRD. Nang mahalal si VP Sara na Vice Mayor ng Davao City, kinuha niya ang serbisyo ni Lopez bilang Sekretary ng Sangguniang Panglungsod, kung saan presiding officer si Sara mula 2007 hanggang 2010. At nang mahalal na alkalde ng Davao si Duterte para sa terminong 2010 hanggang 2013, dito na niya itinalaga bilang kanyang city administrator si Lopez. Pero kwinestyon noon ni then Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte ang kwalifikasyon ni Lopez para sa nasabing posisyon. Bagay na kinagalit ni Mayor Sara at nagbantang puputulin na ng Mayor's Office ang ugnayan nito sa City Council. Muling nahalal na Mayor ng Davao si Inday Sara noong 2016 hanggang 2022 at sa muli, inilagay niya sa pwesto bilang City Administrator si Lopez na tinugurian noon na Little Mayor ng Davao City. Si Lopez ay anak ng namayapan ng Regional Trial Court Judge Jose Lopez na napabilang sa Bagobo Tribe ng Davao. Pamangkin siya ni Elias Lopez na naging mayor ng Davao City bago ang EDSA People Power Revolution na nagluklok sa mga Duterte sa Davao City politics. Madalas siyang tawagin ng mga malalapit sa kanya sa pangalang Zu o Laika. Nagtapos siya ng abogasya sa San Beda noong 2002. Pero wala siya sa opisyal na listahan ng Korte Suprema para sa mga lisensyadong abogado ng bansa. Kabilang sa mga naunang trabaho ni Lopez ang pagiging information officer ng UP Mindanao bago siya naging graft investigator at prosecution officer ng Office of the Ombudsman Mindanao bago siya magtrabaho sa Davao City Hall noong 2007. Nang naging administrator siya ng Davao City, pinatupad niya ang work-life balance sa mga empleyado. Naging malihim siya sa kanyang personal na buhay at sa kanyang buhay pamilya. Wala pa raw natatanggap na request si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang buksan ang nakasil na greenbacks na naglalaman ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Mans Carpio. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa raw liham na dumarating sa opisina ng Pangulo kaugnay ng pagbubukas ng mga dokumento. Kung may matatanggap man, dagdag ni Castro, aaralin muna ito ng Pangulo bago magpasya. Nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na maaring buksan ang kahon kung may pahintulot mula kay Marcos. Ito ay matapos ipag-utos ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na isauli muna ang kahon sa Bureau of Internal Revenue dahil hindi pa ito nasa legal na kustodiya ng Korte. Samantala, giniit ng Malacanang na hindi makikialam ang Pangulo sa takbo ng impeachment trial laban kay Duterte at nasa Senado ang pamamahala sa proseso. Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta anumang oras. Pero inirekomenda ng Philippine National Police General Hospital na tapusin muna niya ang kanyang gamutan para sa mild pneumonia. Ayon kay PNP General Hospital Internal Medicine Chief Lieutenant Colonel Binali Bayani, fit to travel na si Marcoleta. Ngunit mas mainam na makumpleto muna niya ang kanyang antibiotics na nakatakdang matapos sa July 15. Kasalukuyang nananatili sa PNP General Hospital ang senador matapos makaranas ng pananakit ng dibdib at pagtaas ng blood pressure kasunod ng kanyang pag-aresto noong July 6.
Humaharap si Marcoleta sa kasong plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 milyong pisong campaign donations noong 2025 midterm elections. Pinapaaresto ng isang korte sa Makati City si Attorney Levito Baligod kaugnay ng cyber libel case na inihain ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Kinumpirma yan mismo ni Baligod sa kanyang Facebook page. Ani Baligod, natanggap niya ang arrest warrant na inisyo ng Makati City Regional Trial Court Branch 148. Si Baligod na tumatayong abogado ng 18 dating security personnel ni dating Congressman Zaldico. Agad namang umalma si Baligod na hindi man lamang siya binigyan ng pagkakataon ng prosecutor's office na sagutin ang reklamo. Tinukoy pa niya ang sadyang maling address na binigay sa piskalya kaya hindi siya nakapagsumite ng counter affidavit. Una nang nagsampa ng kaso ang DA chief matapos na idawit siya ng dating bodyguards na nakatanggap umano ng maleta ng pera mula sa kickback. Malacanang may pa-homecoming reception para kay Filipina tennis star Alex Ayala. Magbabalik ang Politiko Night. Isinusulong ng isang retired justice ang pagsasampa ng ikalawang kaso laban sa China. Ito'y dahil sa patuloy na agresyon nito sa West Philippine Sea. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni retired Justice Francis Hardeleza na kabilang sa findings of fact na nakuha nila ay ang environmental degradation ng Beijing. Nasa 1 trillion peso rin daw ang economic value sa West Philippine Sea kaya dapat itong isulong. Dagdag pa niya, ang paghahain ng kaso tanging nasa kamay lang ng Pangulo. I hope that the Coast Guard has a very good archival system because it will take time na we have to see through it. But ang importante diyon, ano ang sasabihin ng Pangulo? Because without the President's okay, there can be no case. Bumwelta si maritime law expert Jay Batumbakal sa mga pahayag ng Chinese scholars na parte raw ng Taiwan ang Batanes. Ani Batumbakal, ang mga katutubong Ivatan pa nga ang naunang sumakop sa Taiwan. Ang detalye sa Politico Update ni Attorney Karen Jimeno. Ang mga Ivatan ng Batanes ang sumakop sa Taiwan noong unang panahon. Yan ang giit ni maritime law expert Jay Batumbakal sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel. Binara ni Batumbakal ang pahayag ng mga Chinese scholars na parte ng Taiwan ang Batanes. Ang Taiwan naman ay tinuturing ng China na probinsya nito. It was the Ivatan who colonized the southern part of Taiwan. And I suspect that the genetic linkages will also show that the migration paths of the ancient peoples came from the south, meaning from the northern Philippines, through the Ivatans, through the Batanes, and onward to the southern portion of Taiwan. Itinutulak ni Senador Raffy Tulfo ang pagpasa ng panukalang batas na isasama sa school curriculum ang West Philippine Sea. Suportado ito ni Batumbakal, pero para sa kanya, dapat pa itong palawigin. I would also go further because the West Philippine Sea is not our only sea region after all. We are a maritime and archipelagic nation. I would actually expand it to even more to cover all the other important sea areas of the country, such as the Philippine Sea on the Pacific, the Sulu-Celebes Seas, even the Luzon Straits and our archipelagic waters. Umaasa si Batumbakal na ma-pressure ang China sa pakikipagsanib ng ibang bansa sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Para sa Politico Nightly, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Muling lilipad patungong Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula July 14 hanggang July 16 para sa 3 araw na working visit. Nakatakdang makipagpulong ang Pangulo kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong upang palakasin ang kooperasyon sa larangan ng kalakal, kalusugan, kapaligiran at mga usaping pangrehiyon.
makikilahok din ng Pangulo sa isang roundtable meeting kasama ang mga negosyante at investor habang magsasalita naman si First Lady Liza Araneta Marcos sa Global Economic Cooperation East Summit. Labis ang paghanga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Filipina tennis star Alex Ayala. Talaga raw sinubaybayan ng Pangulo ang laban ni Ayala sa Wimbledon at isang karangalan daw na makaharap ang tinawag niyang kampyon ng bansa. Nasa linya si Ivy Reyes. Ivy? Yes, Dexter, wala naman daw talagang protocol para sa mga homecoming ng mga atleta. Excuse lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang homecoming reception na inihanda ng Malacanang para makapagpa-picture sila kay Filipina tennis star Alexandra Ayala. Ito yung pabirong introduction ng presidente kanina no all smiles nang pumasok sa Malacanang kasama ang atleta. This is one of those occasions where I say to myself, it's good to be president. I'm meeting our champion. You cannot imagine how much pride that you have brought to the Philippines, to Filipinos. Paunang salita pa lang ng Pangulo, fanboying na ito dahil pinakita raw ni Ayala sa buong mundo ang best qualities ng isang Pinoy. You remind us why we are a great race, ani PBBM na sumubaybay sa laban ni Ayala sa nagdaang Wimbledon match. Nagsisimula pa lang daw si Ayala at hangang-hanga raw siya sa dedikasyon ng atletang magpatuloy matapos hindi pala ring mag-advance sa round of 16 match sa Wimbledon. So, I cannot, I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry. I'm a real fan of yours. Dexter, nagpasalamat si PBBM na lagi raw isinisingit ni Ayala sa kanyang interviews na siya ay isang Pilipina. Tumanggap si Ayala ng presidential citation bilang pagkilala sa kanyang tagumpay sa larangan ng tennis. Ayon naman kay Ayala, kahit saan daw siya magpunta ay dala niya ang bandila ng Pilipinas at sa bawat laro raw, sisikapin niyang ipakita ang best ng isang Pilipino. Dexter, hindi din makapaniwala ang atleta na nasa Malacanang siya at nakikita raw ang kanyang hard work lalo na sa kanyang nagdaang match. I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are. So, like you said, Mr. President, I do my best to represent the best of our country on and off the court because I'm really proud and it comes from a genuine place of love. Masaya namang isinuot ni PBBM ang cap at hinawakan ng tennis balls mula sa atleta. Dinaluhan kanina ang homecoming ni na presidential sister Irene Marcos, Secretary Sonny Angara ng DepEd, Frederick Goa ng Finance, Cristina Roque ng Trade and Industry, at Dave Gomez ng Presidential Communications Office. Naroon din sina PAGCOR Chief Alejandro Altenco at former Senate President Coco Pimentel. Dexter. Ivy, may pagkakataon ba, nabigyan ba kayo ng pagkakataon na makapagkuha ng larawan kasama si Alex Ayala? Naku, Dexter, hindi kami nabigyan ng pagkakataon makapag-selfie man lang dahil right after Alex Ayala's speech, pinalabas na ang mga miyembro ng media at nagtungo na sila sa dinner kasama ang pamilya ni Alex, ang first family at yung mga guests ng presidente. Dexter. Maraming salamat, Ivy Reyes. Mula sa isang simpleng proyekto para maihatid ng ligtas ang mga estudyante sa paaralan, kinikilala na ngayon sa pambansang antas ang Baskwela ng Barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Makakasama natin sa ating programa si Balulang Barangay Captain Edwin Mikabani. Mayang gabi, Kap. Welcome sa Political Lately. Mayang gabi po, Sir Dexter po, sa lahat ng nanonood po sa channel po natin, sa Billionaire News channel po. Kap, paano nabuo itong ideya ng, tama ba, Baskwela ang pagbigkas at anong problema ang gusto nyong solusyonan? Actually, nabuo ito po sa simpleng pangarap po nung malito po ako doon sa probinsya na naglalakad ng 7 to 8 kilometers po. Saka noon, naisip ko po na sana na mayroong gobyerno na
magbigay ng libreng sakay po sa mga estudyante po namin. Estudyante po. Kaya sa kakataon na naging barangay official po tayo, sinubukan ko po na maging matupad po dito sa barangay namin. Oo. Ano naman yung naging epekto ng Baskwela sa attendance at pagganap ng mga estudyante sa paaralan? Actually, noon, based po sa data po nakuha namin doon sa Department of Education o sa DepEd, noon po mayroon tayong dropouts na 78% po sa dropouts natin. Taas. Wala pa yung eskwela. Oo. Tapos yung nandoon na yung Baskwela po natin, bali tumaas yun yung school rate po. Mababa na po talaga yung dropouts rate po. Maging parang 2.7% ata yung data namin na nakuha sa kanila. Oo. Para may latag lang natin yung konteksto, kahit kayo ay nasa Cagayan de Oro City, yung inyong barangay, yung mga eskwelahan, yung mga bahay ng mga estudyante ninyo ay malalayo mula dun sa eskwelahan. Yes po, Sir Lester. At isa kayo, Kap, sa 16 na national finalists sa Galing Pook Awards. Ano pong ibig sabihin nito para sa Barangay Balulang? Sa 16 po namin na na-qualified po, 10 lang po ang nakuha po sa amin. Bali, 10 lang pong naging kasama po sa top 10 na Galing po programs na innovative innovations po na ginagawa sa mga bawat contingent po sa 16 na barangay. Pero sa ngayon, meron kayong 2 unit, tama po, ng Baskwela. Yes po. So paano po yung pagseservisyo nun, Kap? Makailang biyahe siya sa umaga para magsundo ng mga estudyante at sa hapon naman maghatid pa uwi sa mga estudyante? Sa umaga po, 8 trips bawat bus po at sa hapon ganoon din po. Ayun. So may mga may mga plano ba ang barangay na palawakin o padamihin pa yung mga units ng Baskwela ninyo? Yes po, ang pangarap po namin na bawat taon magbili kami mag-allocate kami po ng karagdagang bus po para 100% na po ma-accommodate namin po. Kasi yung Barangay Balulang, second biggest population po dito sa Cagayan de Oro. Yes. Ang population po namin po is 45,000 mahigit po at saka yung voters namin is nandun sa 20,000, parang isang malaking barangay talaga po. Kaya mayroon mga estudyante nyo, libo din. Yes po, marami talagang libo na estudyante natin. Tapos 2 yung elementary school at saka isa yung high school. So kaya kailangan talagang tugunan namin po ang pangangailangan sa kanilang about araw-araw. Lalo na po sa pamasahe nila po. Oo, napakaganda yung inyong programang ito sa maliit na budget napagkakasya ninyo para matulungan dahil nga ang edukasyon ay para sa ating mga kabataan. Ano po ang inyong mensahe sa mga lokal na pamahalaan na gustong gumawa ng kaparehong programa? Ang mensahe ko pa lang po sa kapwa ko na dito mga serbisyo po lalo na po sa amin sa barangay, na madali naman pong gayahin at saka marami naman gumagaya. Kaso lang, ang Baskwela po namin is mayroon po kaming 3 dito, tawag natin na context po. Yung tawag namin na paano namin in-implement. Kaya mayroon kaming guide po. Yan tawag namin driving child development through provision, protection, and participation. So, ibig sabihin, pinaprovide namin, tapos mayroon pa doon protection, at saka mayroon din participation po doon sa mga sa mga kapitbahay natin o sa mga residente po dito sa Barangay Balulang. So, involve yung inyong komunidad para dito sa naturang proyekto. Oy, good luck, Kap, at sana mas marami pa yung mga gayang katulad ninyo na iniisip ang kapakanan at kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat. Maayong gabi, kanimo, Kap. Maayong gabi po. Maraming salamat po. Samantala, mga kwentong lokal na dapat ninyong abangan sa pagbabalik ng Politiko Night. Sa ating politiko lokal, sa Quezon City, 0 at 23.
Yan ang target ng pamahalaang lungsod pagdating sa new HIV cases, discrimination at HIV-related deaths. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, bahagi ng mga hakbang ng lungsod ang pamamahagi ng libreng HIV testing kits, pagpapatakbo ng sundown at social hygiene clinics at pagbibigay ng pre-exposure prophylaxis o PrEP bilang panlaban sa HIV. Kasabay nito, nagsagawa rin ang lungsod ng HIV 101 orientation para sa mga intern at mga kabataang kasapi sa Program for Employment of Students upang mapalawak ang kanilang kaalaman at may wasto ang mga maling paniniwala tungkol sa HIV. Dagdag pa ni Mayor Joy, mahalaga ang edukasyon at maagang pag-iwas para makabuo ng mas malusog at mas inklusibong QC para sa lahat. Sa Taguig City, 30 aspiring doctors mula sa Taguig ang naging unang benepisyaryo ng Invest Scholarship Program for Medicine ng pamahalaang lungsod. Pinangunahan ni Mayor Lani Cayetano ang paggawad ng full scholarship sa mga kasapi ng Batch Tanglaw na nakapasa sa mga nangungunang medical school sa bansa. Sa ilalim ng programa, sasagutin ng lungsod ang tuition at miscellaneous fees ng mga scholar kasama ang 15,000 pesos monthly allowance habang nag-aaral ng medisina. Kapalit nito, magsisilbi ang mga benepisyaryo sa pamalang lungsod ng Taguig matapos nilang makuha ang kanilang lisensya bilang mga doktor. Ayon kay Mayor Lani, layunin ng programa na makalikha ng mas maraming doktor na maglilingkod sa mga Taguigenyo at palakasin ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa lungsod. Sa kasalukuyan, mahigit 130,000 na scholar na ang nasuportahan ng pamahalaang lungsod sa iba't ibang antas ng edukasyon, kabilang ang mga naging lisensyadong profesional at manggagamot. Nakipagpulong si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian kay Quezon Governor Helen Tan kaninang umaga. Pinag-usapan nila ang mga posibleng tulong para sa 4-piece beneficiaries sa probinsya ng Quezon. Sa La Union, mula sa dating itinatapong basura, ginagawang high-value products sa mga natirang bahagi ng mais sa isang pagsasanay na pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng La Union. Sa pamamagitan ng isang 16 hours na capacity building program, tinuruan ang 30 participants kung paano gawing mga produktong maaring pagkakitaan ng mga dahon, tangkay, buslot at balat ng mais. Kabilang sa mga produktong ginagawa mula sa mga natirang materyales ang lubid, bag at mga pangdekorasyon sa bahay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng programa na mabawasan ang pagsusunog ng agricultural wastes, mapangalagaan ang kalikasan at makalikha ng karagdagang pagkakitaan para sa mga magsasaka. At good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Oras na para sa ating Politiho. Sino itong opisyal ng gobyerno na inintrigang missing in action sa birthday ng kanyang kapamilya dahil nasa kabilang pamilya ito? Ayon sa ating Polybird, kapansin-pansin ang pagiging absent ni Politiho. Lalo pa nang dumating na ang pagkanta ng happy birthday at pag-blow ng candle ng celebrant. Noon na niya kahit pa marami ng balita na hindi na sila okay ng kanyang misis, present pa rin ito sa mga okasyon ng pamilya. Pero this time, totally wapakels itong si Politiho. Dahil masyado nilang in love sa kanyang bagong babe. Paano ba naman kasi, hindi rin naman nagpapadalos-dalos ang bagong babe nito sa pagpo-post sa social media. Na kahit pa may pa-blur effect o patalikod na photo ni Politiho, halatang halata rin kung sino si Politiho. Ang clue natin, si Politiho abay napakatagal na sa politika. Kilala rin sa pagiging matinik sa chicks at may bagong posisyon sa gobyerno. Hoy, makihula na! At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo.
Todo kilig! Yan ang reaksyon ng isang graduate sa lungsod ng Manila nang maka-chick to chick si Manila Mayor Isko Moreno. Paano ba naman kasi, papalapit pa lang kay Yorme, kitang-kita na ang kilig nito. Sa graduation ng Metro Manila Development Center, nag-uumapaw ang kilig ng isang graduate nang maging super up close kay Yorme. At nang dumampi na ang kanyang pisngi. Sa pisngi niyon ay talaga namang napatalon pa siya sa tuwa. Si Vice Mayor Chia Atienza hindi rin nakapagpigil ng kanyang tawa at napatalon pa sa tuwa dahil talagang bumigay ang bagong graduate. Sabi nga nila, si Yorme, wala pa ring kupas ang kapugian. Samantala, maagang gumising si Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon para simulan ang kanyang work week. Lalo pat maraming trabaho ang kailangang gawin ngayong Lunes. Pero akala ni Mayor Rufy, maaga na ang kanyang 4:45 a.m. na clock in sa office. Nagkamali siya. Dahil laking gulat niya nang may mas nauna pa pala sa kanya. At yan ay ang kanyang sariling standee sa kanyang opisina na tila head ng welcoming committee sa kanyang pagpasok. At nakapuso pa nga. Napapaha-reacts na lang ang maraming Muntinlupeño sa maagang good vibes na hatid ni Mayor Rufy. At may bagong merienda discovery naman si Taguig City Mayor Lani Cayetano mula sa isang food bazaar. Ayon kay Mayor Lani, ang kanilang bagong merienda napakasarap ipare sa kape para niyang kakanin na biko. Pero mukhang may have na hugot si Senador Alan sa patupad ni Mayor Lani. Hi everybody! A blessed Sunday everyone! Kamusta ho kayo? Wala ho akong Sunday cooking vlog na yun. Pero may binisita po kami kaninang food mart at nakakita po kami ng mga interesting mga products doon, katulad na lang po nito. First time po naming matatry ito. Ang tawag daw po dito ay patupat. Ayun, patupat. Panalo man ang native delicacy discovery ni Mayor Lani, pero mukhang mas panalo pa rin si Senator Alan sa puso niya. Ay, masarap yung patupat na pangkape nga sa umaga. At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Garibia. Hanggang bukas dito sa Politiko Na.